Magdiriwang na ng ika-69 na kaarawan sa ika-5 ng Pebrero si Delia Monteagudo ng Manide Tribe sa Paracale, Camarines Norte. Pero gaya ng ibang seniors na katutubo sa Sitio Igang, Barangay Batubalani, naghihintay siyang marigaluhan ng 1,000 piso mula sa Kapitolyo. Wala pa akong natatanggap. Halos 3 taon na anya matapos ipangako ang programa sa matatandang botante. Ni isang beses ay hindi siya nakatanggap nito. Kung susumahin anya, 3,000 piso na dapat ang natanggap niya mula 2023 hanggang 2025. Malaking tulong na anya sa tulad niyang solo sa buhay at patuloy na naaapektuhan ng pag-ulan ang kabuhayan. Nagkakabon. Pag walang makuhang ginto, walang makakain. Kaya ang trabaho namin, mga bato pang malalaki ang kinukuha namin sa loob ng hukay. Kakaawa na ang buhay namin. Walang-wala nang maghahanap buhay. Masama naman ang loob ng 80 taong gulang na si Fernando Responde dahil hindi anya siya nakasama sa unang beses na pamimigay ng Kapitolyo ng birthday gift sa senior citizens ng Barangay Calabagas, San Vicente. 11 taon anya siyang naging job order employee sa Kapitolyo pero hindi man lang naalala ng mag-birthday noong Setyembre. Kung ibibigay sa katulad namin mga senior, di ibigay nila. Sa katabing Kabanbanan, kwento ng magkabarangay na Natividad at Yonisa, hindi maayos na naipaliwanag kung bakit isang beses pa lang sila nabigyan ng cash gift. Isang beses lang kami nabigyan ng 1,000. Ngayon lang 2024, December 12. Hindi pa po sabi taon-taon kayo makaka-receive. Hindi, ngayon lang aning 24. Saan yun 2024? Sabi, bibigyan kami noon 2023. Tapos sabi, wala na yun. 2024 na lang daw. Sabi nila. Nasaan nga ba ang pera? Nagkaroon ba ng pagkabalam ng proseso? Ano ang dahilan bakit sa tagal ng panahong ipinatutupad ang programang ito ay marami pa rin ang hindi nakakatanggap? Una nang kinwestiyon sa sangguniang panlalawigan ang proseso ng implementasyon ng Camarines Norte Provincial Government sa birthday gift program. Ayon kay Board Member Artemio Serdon Jr., mula nang hilingin ng minority bloc sa SP noong budget deliberation na isa publiko ng Kapitolyo ang listahan ng nakinabang narito, ay wala pa rin tumutugon. Ang listahang iyon sana ang magiging daan para malaman kung ano ang totoo. Malalaman natin kung talaga bang nagkakatanggap ang mga taong iyon o sa pamamagitan ng pagbisita at pagtatanong sa kanila. Sapat ba ang kanilang natanggap? Lagda ba talaga nila ang nakasulat sa lista? Lumagda ba sila doon upang makatanggap ng 1,000 piso o lumagda sila doon para sa ibang layunin? Malalaman sana natin kung ang mga pangalang nakalista ay nabubuhay pa sa panahon ng kanilang di umano ay pagtanggap. Iyon sana ay isang pagkakataon upang maobliga ang ating kagalang-galang na Gobernador Ricardo Padilla at ang mga heads of office katulad ni PSWDO Cynthia de la Cruz na magbigay ng kasagutan at magpakita ng responsibilidad. Ang isang pangako sa inaasahan ng bawat nakatatanda kung sakaling hindi matanggap sa tamang oras o sakali man na hindi ito matanggap kailanman, ang ating mga nakatatanda ay nakakaramdam ng pagkasiphayo sapagkat umasa lamang pala sila sa isang bagay na nakabatay lamang sa hangaw na kailanman ay hindi makikita ng mga mata at mararamdaman ng katawan. Giit pa ni Bocal Serdon, dapat may magpaliwanag bilang respeto sa nakatatanda sa kanila na mga benepisyaryo. Karamihan anya sa kanila, malasakit ng gobyerno na lamang ang pag-asa para makaranas ng kaunting ginhawa sa maraming taon ng sipag, sikap at sakripisyo para sa pamilya. Sana gusto kong makatanggap na ako. At wala nang naghahanap buhay sa akin at palo ako. Mga anak ko may mga asawa na. Wala nang naghahanap buhay sa akin.